Apo, kumusta naman kayo? Lolo, okay lang, naglalaro. JM, Apo, o ba't nakasimangot ka? Ay, tingnan mo namang mukha yan. Kung nga lolo, kanina pa yan ang sungit-sungit. May problema ba? Parang nandaya po kasi yan kaya hindi nanalo para maging president. Ay, naku naman. Hayaan mo na yan. Ganyan talaga kapag walang naniniwala sa'yo. Minsan, nananalo. Minsan, natatalo. Gusto ko po kasing manalo para mabago yung sistema sa amin. Palagi na lang po kasing may naapi. Ay. Parang naalala ko tuloy ang kwento ng El Filibusterismo. Gustong-gusto mabago ang sistema dahil sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Gusto niyo ba marinig ang kwento? Opo, Lolo! Noong unang panahon, may isang matapang na Ginoo ang sinubukang tapusin ang pananakop ng mga dayuhan. Ngunit hindi siya gumamit ng dahas at armas sa pakikipaglaban. Talino at tinta ang kanya naging puhunan. Ano kayang iba pamagat ko sa aking nobela? Tama! El Filibusterismo! Lolo, ano naman po ibig sabihin ng El Filibusterismo? Mga apo, ang El Filibusterismo ay salitang Espanyol na sa Ingles, the reign of greed. At sa Tagalog naman, ang paghahari ng kasakiman. Lolo, di ba ang kilalang wika noon Espanyol? Yun na nga. Pinadya ni Dr. Jose Rizal na sulatin iyon sa wikang Espanyol dahil ipinakita niya na mas matalas at mas makapangyarihan ang kanyang mga sulatin at ideolohiya kaysa sa mga sandata ng mga Kastila. Sa pamagat pa lamang nito ay punong-puno na ng kwento. Ito ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal na naglalarawan ng mga pakikibaka laban sa kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ngayong Mayo, masasaksihan nyo ang pagbabalik ng nakipaglaban, ng nahatulan, at ng namatay para sa bayan. Muling isasabuhay ang nangyari sa nakaraan. Mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal. Abangan. Alam niyo ba mga apo, ang El Filibusterismo ay ikalawang nobela ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Sumunod yan sa kanyang unang aklat na pinamagatang No Limitang Ere. Ang galing niya naman. At ang talino! Gusto niyo po bang ituloy ang kwento? Opo, Lolo! Buong puso niyang inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gumborsa o Gomez, Burgos at Zamora. Naisulat ito ni Jose Rizal noong panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. May layuning ipakita ang mga abuso at kawalang katarungan ng mga mananakop. Ito ay isa sa mga akta na nagtulong sa pagpapalaganap ng kamalayan sa pang-aapi at pagbabalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino na naging bahagi ng pagpapalakas ng diwa at pagkakaisa at paglaban para sa kalayaan. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng 1887 habang nagsasanay ng medisina sa Calamba.
Pagkatapos ay sa Londres noong 1888, gumawa siya ng maraming pagbabago sa Banghay at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. Pinagpatuloy ni Rizal ang pagtrabaho sa kanyang manifesto habang naninirahan sa Paris, Madrid at Bruselas. At nakumpleto niya ito noong 29 ng Marso 1891 sa Biarritz. Inilathala ito sa taong ding iyon sa Gante. Ngayong Mayo, masasaksihan nyo ang pagbabalik ng nakipaglaban, ng nahatulan, at ng namatay para sa bayan. Muling isasabuhay ang nangyari sa nakaraan. Mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal. Abangan. Maswerte talaga kayo mga kabataan ngayon. Noon, bawat letrang isusulat ninyo ay pwede niyong ikabagsak sa selda. O kung hindi naman, ay maaaring maging kapalit ang inyong buhay. Ngayon, may laya kayo makapagsulat ng sarili ninyong mga aklat sa paraan na gusto ninyo. Galing Brussels, nagtungo si Rizal sa Grant dahil di hamak na mas mura ang mamuhay sa lugar na iyon. Namirenta siya ng bahay paupahan kasama ang isang kaibigang nagngangalang Jose Alejandro. Dahil sa kakulangan sa pera, tanging biskwit lang ang kinakain nila. Kinailangang maghanap ni Rizal ng murang palimbagan hanggang sa nakahanap siya ng isang na pumayag sa hulugang pagbabayad. At dahil wala nga siyang salapi, ibininta niya ang kanyang mga natitirang alahas para makapagbigay ng paunang hulog. Sayang naman ng mga lahas niya. Ano ka ba? Mahirap kasi talagang buhay noon. Kaya wala siyang choice kundi ibenta ang kanyang mga alahas. Tama si Lovely, ngunit Nagsulat si Rizal kay Basa at sinabing hindi niya lamang itutuloy pagpapalimpak ng El Filibusterismo kapag wala na talagang may tutustos sa pagpapalimpag dito, at umabot nga ito sa pangyayaring iyon. Natigil ang proseso sa paggawa ng libro at lubos itong ikinalungkot ni Rizal. Hanggang sa isang umaga, ako'y nagugutom na amigo. May pera ka pa ba dyan? Wala eh. Ni isang kusing wala. Pepe! Jose! Talaga naman. Balik-balik. Pepe! Jose! May sulat ka. Galing kay Valentin Ventura. Gusto ko tuloy mabasa yung mga nobela na sinulat na Rizal. May mabibili naman ata yan sa Pandayan. Pero maganda sana kung nagawan na yan ng pelikula. Oo nga. Pero may napanood daw kanina sa TV. Tama! Naalala ko na. Trailer yun ng El Filibusterismo. Di nga. O sige, abangan natin sa TV mamaya. Ngayong Mayo, masasaksihan nyo ang pagbabalik ng nakipaglaban, ng nahatulan, at ng namatay para sa bayan. Muling isasabuhay ang nangyari sa nakaraan. Mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal. Abangan. O diba, tama ako? Tama ka nga.